Yo, check! Welcome back sa ating channel. Yon, kung napapansin nyo, kasama ko dito yung dalawang labubu. Kung ikaw ay naka-follow sa page ko, malalaman mo kung bakit ko sila kasama ngayon. At, ayun, hindi ko na ipapaliwanag. Punta na lang kayo sa page ko. Makikita nyo rin yung rason. So, ngayon, magbibigay tayo ng prediksyon para sa gaganapin na event sa Gubat 16. Kasama ako dyan. May battle din ako. At bibigyan natin ng prediction to. So, yon. Hindi na natin to papatagalin. Magsimula tayo sa pinakababa. Jandelo versus Hainskill. Yung Jandelo, napanood ko na siya. Pero itong Hainskill na to, hindi ko pa yan napapanood. Hindi ko pa siya napapanood lumaban. Ngayon pa lang ata mapapalaban mo. Siguro. Kaya dito sa Jandelo na to, wala ako masyadong masasabi. Siguro about kay Jandelo na sa style ni Jandelo, swak naman siya. May comedy. At mahirap kasi tansyahin eh. Basta pass muna tayo dyan. Hindi ko pa napapanood lumaban tong skill na to. Penpluma versus Reel o Ryle. Hindi ko alam kung anong basa dyan. Hindi ko pa rin napapanood tong Ryle na to o Reel na to. Pero si Penpluma, gusto ko siya mapanood ngayon dahil matagal-tagal walang battle si Pen. Dito tayo kay Vicente versus Nadnad. Si Nadnad napanood ko na, nakalaban ni Ban yan, alam ko. Vicente, parang yung last two battles niya napanood ko, sobrang lakas ni Vicente doon. Hindi ko alam kung kayang tapatan ni Nadnad yun. Mula sa presensya, delivery, sulat, mga ideya. Literal na beast mode si Vicente. At makakatulong yung ganong pahinga, tas battle uli sa ano niya ngayon, sa ginagawa niya ngayon. Nasa tamang timpla ngayon si Vicente. May music, may battle rap, at hindi siya babad masyado. Kaya tingin ko mas mag-aapoy ito. Yun, tignan natin. Pero Vicente ako dyan. Dito tayo sa kabila, Shaboy versus Ivar. Si Ivar, isang performance pa lang napapanood ko sa kanya, pero worth it yun. Sobrang lakas nun. Ang lakas niya dun. Napanood ko siya. Shaboy, natalo kay Sak. Pero hindi mo pwede basta baliwalain si Shaboy. At syempre, mas bias ko yan. Kumpare ko yan. Tropa ko yan. Pero iba rin si Ivar pagdating sa sulat, presensya, delivery. Iba rin si Shaboy pag nanggago. Medyo okay naman yung kinatalo ni Shaboy dahil ano siya eh. Sak maestrong preparado yun eh. Tingin ko magiging style clash to. Kung sa sulat ibabase, lamang ng konti si Ivar. Pero overall, dun pa rin ako sa entertainment na dala ni Shaboy, angle, at syempre, bias ko nga siya dahil kumpare ko siya, kaya Shaboy ako. Mr. Lefty, gonna Mr. Alam mo ba mahala, ikimiss ya miss na. Mr. Lefty, article clipped. Si Mista, hindi ko pa siya nakikitang bumatil ng Tagalog. Hindi ko pa siya napapanood, I mean. Article clipped, pabigat din ng pabigat yung sulat, palawak ng palawak. Uy, ano ba? Ba't ba lalabas ka pa? Para tong ano. Ako na talaga na ito eh. Mr. Lefty, article clipped. Mas napapanood ko si article clipped na bumabattle ng Tagalog. Siguro mas ibibigay ko sa kanya. Pero alam ko si Mista, isa rin yan sa mga lyricist ng Visayas. Saan ba galing si Mr. Lefty? Cebu ba? Pero article clipped ako. Doon ko na lang siya ibabase sa kung saan ko siya napanood. Kung sino mas napanood ko sa kanila. Kasi parang nakita ko lang laban ni Mista yung kay Krega eh. Parang ano pa yun eh, Bisaya eh. So yon, Jonas versus Ban. Jonas, palala ng palala yung style niya sa jokes. Panggagago.
Yung sulat, bumibigat, gumaganda siya pumili ng angle, na yun naman yung lakas din ni Van sa sulat. Kaya naman sumabay ni Jonah sa sulatan kay Van. Siguro sa pag-construct sila, mas magkakatalo. At syempre, ang lamang ni Jonas talaga yung comedy niya. Kay Van naman, yung 4-bar setup niya na detailed yung pagkaka-construct, tapos lagi siya may decent na punchline doon. Although mas mabuelo nga lang si Van para sa isang haymaker, mas bumibuelo si Van para sa isang haymaker. Hindi katulad ni Jonas, 2 lines na mabigat na jokes, kaya nang baguhin ni Jonas yung yung ambience eh. Kung pumunta ka doon para makipaglirikalan or something, kung si Jonas yung kalaban sa 2 lines niya, kaya niyang gawing circus yun, yung venue. So yun, bias ko pa rin Jonas, pero hindi natin pwedeng baliwalain si Van dahil isa rin si Van sa MC na nag-i-improve kada sasampa at laging handa. So yun, Lipcram, Saint Ice naman tayo. Yun, siguro sa akin, kung ako tatanungin, parang labanan ng mga Arsenals to eh. Di ko alam kung ubra yung gagawin, yung estilo ko kay Saint Ice, kasi si Saint Ice may skill siya na may mabubunot siyang sandata, which is yung freestyle niya eh. So, ako bilang battle MC, nagpi-freestyle din naman ako. Pero yun nga, nahirapan ako isugal yung written ko sa freestyle, pero yun yung susubukan natin gawin kung magkakatagpo kami sa ganun. Kaya tignan na lang natin. Pero Saint Ice, nakakatalo niya lang kay M-Site, at kumbaga sa sulatan, ibang klase rin talaga to si Saint. Hindi natin siya pwedeng bastang baliwalain. Kaya sa Lipcram versus Saint Ice, siguro ako dyan, enigma ako dyan. Yon, Katana versus J Black, Battle of the Champ. Katana, magaling sumilip ng angulo. Parehas naman sila ni J Black. Kaso si Katana, yung angle niya, yung i-angle niya sa'yo, parang talagang ang binabaklas nun yung pagkatao mo eh. Yung pagkatao mo mismo eh. Si J Black naman, ganun din siya. Magaling din siya sumilip ng angle. Kaya niya mag-breakdown ng style. Kaya niyang disarmahan si Katana. Kung tutuusin, kung gugustuhin ni J Black, kaya niya yon. Si Katana naman, kaya niyang gawing hindi epektibo yung buong pagkatao mo pag ginangguluhan kanya ng kung ano-ano eh. Ayun naman yung lakas ni Katana. Siyempre, jokes. At siyempre, J Black, pagdating sa Cebu, hindi yan nagpapabaya. Magagandang angle, magagandang haymaker. Lagi yung pag may nasilip siya magandang angle, may magandang haymaker. Si Katana rin, dadaanin sa jokes, papunta sa madugong delivery. Dito, parang ayoko bumoto. Parehas naman tropa to. Siguro magiging masaya na lang ako, naglaban silang parehas champion, no? Pero kung sino man nanalo, wala akong mapipili dyan. Advantage ni J Black, syempre, nasa Cebu. Magpokpokan na lang sila. Bahala na sila dyan. So yon, kita-kits tayo dyan sa gubat, lalo na sa mga Cebuano. At syempre, sa lahat ng mga nanonood ng online, siguro share na lang natin ng i-share yung poster para sa mga gustong mag-avail ng tickets. Mga galing pang Manila na bababa ng Cebu. Kita-kits din tayo dyan. So hanggang dito na lang to. Maraming salamat palagi Flip Top, sa lahat ng Flip Top Stops, sa lahat ng live online fans na nanonood, at syempre sa lahat ng mga kapatid nating nakasama sa lineup na to. Maraming salamat. Peace out. Ang kulit na ni Sendong eh. Kulit mo dong.